Inihalintulad ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang paksyon sa mga puwersang lumaban noong panahon ng batas militar. Sa kabila ng pagkilala ng Malacanang sa bagong Senate leadership, patuloy ang pag-iit niyang hindi raw dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Binuhay ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang simbolo ng paglaban noong panahon ng martial law. Sa kanyang mahigit 30-minute Independence Day livestream, hinikayat niya ang mga taga-suporta niya na ipagpatuloy daw ang laban para sa demokrasya. Ang laban sign ay naging simbolo ng pagtutol ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1980s, panahon ng batas militar. Ani Cayetano, mahahalin tulad ang pakikipaglaban ng kanyang grupo sa naging laban noon ni Ninoy. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. Bagamat kinilala na mismo ni PBBM ang bagong Senate leadership, kinwestiyon pa rin ni Cayetano ang nangyaring reorganization sa Senado noong June 3. Doon hinalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate Chief matapos ideklara ang quorum sa 12 senador dahilan ng gridlock sa magkabilang kampo. Matagal na raw sinasabi ni Cayetano na kailangan ang 13 senators para makapagpalit ng liderato sa Senado, kaya't siya pa rin daw ang Senate President. The problem is trust eh. Sinabi din nila paulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President, the officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President pro tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 eh. Ang patuloy daw na standoff sa Senado ay laban daw para sa kalayaan ng institusyon. Anya, hindi dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa ehekutibo. We're fighting na independent ang Senado at hindi utus-utusan lang ng Malacanang. We're fighting na mawala ang corruption at mawala ang poverty sa ating bansa. Una nang iginiit ng Gatchalian Bloc na sila na ang lehitimo pagdating sa Senate leadership, may pagkilala ng Malacanang, Kamara at maging ang legal luminaries. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel.